Ang kwento ni Juan. Sa isang tahimik na bayan sa giid ng lungsod, nakatira si Billy, isang mabait at masipag na tao. Bagamat simpleng tao lamang, dala niya ang pangarap na mapabuti ang kanyang buhay sa pamamagitan ng maliit na kasiyahan araw-araw. Kilalang kilala si Billy sa kanyang bayan bilang taong mahilig bumili, kahit na hindi niya kailangan ng mga bagay na iyon. Para sa kanya, bawat maliit na pamimili ay parang gantimpala sa kanyang masipag na araw. Kahit hindi mayaman, hindi niya pinipigilan ng sarili kapag may nakita siyang maganda sa palengke. Isang simpleng jacket o gadget, para sa kanya, ay nagdudulot ng kakaibang kasiyahan. Isang hapon, dumaan siya sa palengke para bumili ng gulay, ngunit naakit agad sa isang tindahan ng jacket. Ang simpleng bagay ay nagiging malaking tukso sa kanya. Habang papalabas ng palengke, nakangiti siya sa lumang walis na hawak habang bitbit ang bagong pantalon. Para sa kanya, kahit maliit na bagay, ito ay may kahalagahan at nagbibigay ng tuwa. Dahil nakatingin siya sa walis at hindi sa daan, hindi niya napansin ang isang matandang lalaki at muntik na itong matumba. Agad niyang hinawakan ng matanda upang hindi mahulog, at dito nagsimula ang kakaibang pangyayari. Sa halip na magalit, ngumiti ang matanda na may kakaibang liwanag sa kanyang ngiti. Parang alam niya ang isang lihim na hindi alam ng iba, at iyon ay nagbigay ng kuryosidad kay Billy. Iniabot ng matanda kay Billy ang isang itim na wallet. Sinasabing ito ay para sa taong pinaka-nangangailangan nito. Hindi niya maipaliwanag ang biglaang pangyayari, ngunit naramdaman niya ang kakaibang pagkakataon. Pagdating sa bahay, binuksan niya ang itim na wallet at laking gulat, ₱500. Para siyang nanalo sa jackpot at hindi niya alam kung paano haharapin ang biglang biyaya. Paulit-ulit niyang binubuksan ang itim na wallet at sa bawat pagbukas, may ₱500 pa rin. Ang tuwa niya ay hindi masukat, parang walang katapusan ang kanyang libreng pamimili. Mula noon, naging bahagi ng araw-araw ni Billy ang pagbukas ng itim na wallet tuwing umaga. ₱500, ngiti, at muling ₱500. Walang katapusang kasiyahan sa simpleng bagay. Sa unang linggo, bumili siya ng 4 na bagong t-shirt, 2 pares ng sapatos, at gadgets. Parang walang katapusan ang kanyang kalayaan sa pamimili. Araw-araw may bagong tukso. Ang kanyang sala ay puno ng kahon at bag. Halos hindi na makalakad sa sobrang dami. Ngunit sa kabila ng kasiyahang ito, may unti-unting kakaibang nararamdaman si Billy. Napansin niya na habang lumalaki ang kanyang koleksyon, parang bumibigat ang kanyang itim na wallet kahit walang laman. Hindi niya maipaliwanag, ngunit alam niyang may kakaibang nangyayari sa kanya. Pabalik sa bahay, pakiramdam niya ay parang may isang sakong bigas na dala sa bawat hakbang. Ang dating masiglang tao
ay unti-unting napapagod kahit na simpleng lakad lang ang ginawa. Bawat pagbukas ng itim na wallet ay nagdudulot ng kasiyahan, ngunit unti-unti ring nagdudulot ng pagod at pangamba. Parang ang pera mismo ang kumukontrol sa kanyang lakas, hindi siya ang kumukontrol dito. Isang gabi, habang pauwi mula sa trabaho, napansin niya ang isang pamilyar na anyo sa ilalim ng poste ng ilaw. Ang matanda na unang nagbigay sa kanya ng itim na wallet. Gumiti pa rin, ngunit tila mas malalim ngayon. Parang mabigat ang iyong wallet, anak, sabi ng matanda na para bang alam niya ang lahat kahit hindi sinabi. Dito na naiintindihan ni Billy ang kapangyarihan at responsibilidad ng wallet at pera. Itinuro ng matanda na hindi niya kailangang sirain ang itim na wallet, kundi gabayan ito sa tamang paggamit. Kung gagamitin niya ito para sa kabutihan, hindi na niya kailangan pang mag-alala sa bigat nito. Sinimula ni Billy ang bagong buhay. Unti-unting tinutulungan ang kapitbahay at pamilya. Ang bawat maliit na kabutihan ay nagpapagaan sa kanyang puso at sa bigak ng itim na wallet. Binigyan niya ng bigas ang kapitbahay na may sakit at ang luha ng pasasalamat ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Para sa unang pagkakataon, naramdaman ni Billy na may kulang sa kanyang buhay dati na ngayoy napunan. Natutunan niyang hindi ubusin lahat ng pera. Nagsimula siyang mag-ipon para sa mas makabuluhang bagay. Ang simpleng disiplina ay nagdala ng kapayapaan at kontrol sa kanyang buhay. Tinutulungan niya ang pamangkin sa pag-aaral at ang bawat gabay ay nagdudulot ng tuwa at kasiyahan. Ang dati ay abala sa sarili, ngayon ay naglalaan siya ng oras para sa kabutihan. Bumili siya ng binhi at nagtanim ng gulay sa likod ng bahay. Natututo siyang gumawa ng pagkain mula sa sariling sakahan. Ang sobrang ani ay ibinibigay sa iba, at ang bawat halamang itinatanim ay nagbibigay ng bagong aral at kahulugan sa kanyang buhay. Habang lumalago ang mga tanim, unti-unti ring nahuhubog kay Billy ang bagong mga ugali at pananaw sa buhay. Ang bigat ng pera at itim na wallet ay nagiging magaan dahil sa kabutihan at disiplina. Ngayon, mas simple na ang pamumuhay ni Billy at mas maraming ngiti ang kanyang mukha. Natutunan niyang ang totoong yaman ay hindi sa pera, kundi sa mga taong tinutulungan at sa payapang puso. Isang umaga, binuksan niya ang wallet at wala na itong pera, ngunit hindi siya nag-alala. Dahil natutunan niya, ang pera ay kasangkapan lamang at hindi siya ang pinapasan nito. Sa katahimikan ng gabi, naramdaman ni Billy ang kapayapaan at katiyakan. Alam niya na ang pera ay dapat hawak niya, hindi siya ang hawak ng pera. Ang bawat araw ay puno ng simpleng kasiyahan, pagtulong sa kapwa at tamang paggamit ng biyaya. Ang pera ay naging kasangkapan sa paggawa ng kabutihan, hindi bilang pasanin sa kanyang buhay. Ang pera ay dapat hawak mo, hindi ikaw ang hawak nito, sapagkat ito ay kasangkapan sa kabutihan.
at hindi dapat maging tanikala ng iyong buhay. Kapag ginamit mo ng tama, ang yaman ay nagiging kasangkapan para sa kapayapaan, kaligayahan, at kabutihan sa sarili at sa iba. At ito ang Mahiwagang Pitakak. Maraming salamat sa panunood!